Ito yung mga, pag natikman ka na kasi ng lahat, di ba, parang yung market value mo is bumababa. Actually, yung connection namin ng father ko is severed for good. May stepmother na ayaw na talaga. Nakikiusap ako to let me stay and finish. And after the graduation, I'll leave. Wala talaga, ayaw niya eh. Gusto niya, umalis na ako. Ang hirap palang mag-sustain ng pang-araw-araw na buhay. My father messaged me bago ako mag-birthday. Anak, ano yung ginagawa mo? Sumusunod ka talaga sa path ng nanay mo. The only thing that I can say, sorry pa, ito lang yung bubuhay sa akin ngayon. I've tried na makiusap sa inyo to let me stay sa bahay, yet you declined. Some of us really look for love. Ako, naglo-look din ako minsan for love. Parang, alam mo yun, naghahanap ka ng hindi yung love na nakuha mo from friends, from clients. Yung hello, hi, I'm Calix Comerford. I've been in the industry of as a sex worker for less than a year, and yeah, this is my plan for short term only. The Calix before is mahina, tahimik, self-sufficient. Mahina in a way na he doesn't seek help kahit kailangan niya. And the Calix before is actually just a normal boy in a province kasi his bahay-aral, like that. And that cycle keeps going on for at least 17 years after a sudden change of happenings come to his life. But yeah, his academic achiever, a student leader, an organization leader as well, a president. He's a dancer. He has a lot of hobbies. He loves singing, doing artworks, and most especially is exploring new talents and creative ways to express the things that he can't express because of his family. I was actually introduced to Twitter or outer world in pandemic days kasi syempre curiosity and boredom hits me. So ayun, medyo tinawag ng kalikasan and nag-explore sa Twitter. So a lot of people DM'd me after I posted a kalat pic. It was just a topless, then blurred out na yung lower part of my body. But by that picture pa lang kasi you can tell na yung size nung alaga and the body shape was twinkish, which is yun talaga yung parang hit nung era na yun. So a lot of famous alters hit me up and wala, of course yung iba pogi, so pinatulan ko. So ayun, they use me for their content pero hindi pa kita yung face ko. And recently ko lang naman pinasok yung mundo ng pag-alter fully after that videos that I've created in the past for fun. So, nung pumasok ako dito, it's because there are certain changes in my family. My father kicked me out kasi he has second family. So, ayun, I needed a way to live. Kailangan kong pumasok dito para may pagkakitaan. And this is my plan for short term nga, as I've said earlier, kasi ayun, mabilis yung pera dito eh. Malaki yung kitaan, mabilis, hawak mo yung oras mo. And yun, nasusustain ko almost all of my needs naman sa paggaganto. And medyo mahirap lang siya in terms kasi maraming kaagaw and competition always comes up from nowhere na parang magugulat ka na lang, ito na naman yung bagong hit. And yun, mahirap lang mag-sustain ng peak mo sa Twitter. Pag-alter kasi, this is how they express their feelings, their rants, their ideas na they can't express to their main accounts. Kasi behind those accounts are a real person that has something to protect within his private life. And hindi lang kasi siya, pag alter, sabihin nating alter, parang nagkakalat sa Twitter, nagpapanota, nagpapaganto, ganyan. Some other is just there to rant, to post something na off sa work nila,
tiring day nila, nangyari sa life nila, na they think is makaka-influence ng ibang tao, na hindi na parang nadadama yung real account nila, yung real persona nila. Ganon. So, there are alters na, kagaya ko, nagkakalat. There are also alters na may account lang sa Twitter, pero they're just there to associate or socialize with other people na hindi madadamay yung personal life nila. Actually, yung connection namin ng father ko is severed for good. Kasi he's not actually the one na gusto kong palayasin sa bahay. It's my stepmother na ayaw na talaga. And bago naman ako umalis ng bahay is nakiusap ako. It's not just one day, it's almost more than a week. Nakikiusap ako to let me stay and finish senior high school. And after the graduation of senior high school, I'll leave. Kahit wala akong pera that time, I'll leave. Kasi nakiusap lang naman ako eh. Pero my stepmom is, wala talaga, ayaw niya eh. Gusto niya, umalis na ako. Okay na daw yun. She doesn't want me there. So, I just leave and go to one of my friends na nasa Twitter. Kasi siya lang yung makaka-accept sa akin that time. So, ayun. Doon niya ako parang tinuruan na eto hindi naman sa alam kong masama to and this is not legally by law. Pero eto kasi yung makakasustain sa'yo. Kasi ako, wala din naman akong pan-sustain sa'yo. So, why not use yung pangalan mo na sa Twitter? Kasi kung papasok ka doon and they can recall yung alaga mo, mabilis kang aangat and masusustain mo ng mabilis yung kita mo. And that actually, you know, alam mo yung kainin mo yung pride mo. Ganun ako that time eh. Kasi I'm schooling, sagot ko yung mga gastusin ko na from there, pagkain. Doon lang ako nagkaroon ng parang self-realization na ang hirap palang mag-sustain ng pang-araw-araw na buhay. Na I've always thought na, ay siguro, trabaho ka lang, bigay ka sa amin ng pangkain namin, baon, transfer ka ng baon namin sa mga cards namin, okay na. Pero it's really different pag ikaw na yung nagpro-provide for yourself. And in that moment, I've realized na, okay, kailangan ko to. I'm not mad at my family actually. But I want to go back to them pagtapos na ako ng pag-aaral so that makikita nila ako nakapagtapos si Calix nang wala kami. Actually, at first, it is always hard. Ganun naman talaga eh. Pagbago sa yung isang bagay, mahirap. Pero slowly and of course with the challenge of faith na kailangan mong mabilis maging independent kasi hindi mo ginusto pero isinubo na sa'yo maging independent ka. So, kailangan kong maging strong. For myself, actually. So, ayun. At first, medyo nangangapa ako. Paano to? Paano yan? Kasi, ako talaga hindi ako marunong mag-commute. I don't know how to commute. Not unless I have someone to accompany me pag nagaganon. And, when it comes to food, marunong ako magluto. Pero, still, nasusunog yung iba, ganon. Yung pagtitipid, kasi sanay akong waldas eh. Kaskas dito, kaskas doon. And parang wala namang problema sa pamilya ko before. And okay lang, sige, uwi ako ng puro shopping bags and that's fine. Pero when I live on my own, I tend to at least magtipid. Kasi doon ko parang mas na-value yung wag ubos biyaya. Kasi meron pang bukas eh, gutom ka tomorrow, hindi pwede yon, di ba? So, doon ako mas nagkaroon ng urge to be independent, maging financially efficient, and financially intelligent actually sa paggastos ng pera ko. Kasi in Twitter world, yes, malaki yung kita, pero it also comes little by little. So dahil pa konti-konti siyang dumadating, it's not really, alam mo yon, yung mababudget mo siya ng maayos. Kasi nga, little by little siya. So, you have the tendency to buy unnecessary things that you've just wanted for your self-validation, I guess. Pero ayun nga,
recently lang din ako natuto na parang when I'm coming to department store, clothing lines, parang, okay, kailangan ko ba to? Ilan pa ba yung bago kong damit sa bahay? Ganon. So, pag nag-shopping ako, before kasi nahihiya ako eh. Ngayon naman, sufficient ako. Pero before, nahihiya talaga ako na pag kunwari, hinawakan ko na yung bagay, nagtanong na ako ng presyo. Though, i-hit man ako ng, ng tanong na, kailangan mo ba to? I still wanted to buy it kasi nahihiya ako dun sa sales lady na nagtanong sa akin, nag-entertain sa akin na, sir, ganyan, ganito yan, ganyan yan. So, nahihiya ako na, ba't di ko bibilin? Kasi nag-exert na ng effort si ate. So, parang, wala si ate, wait lang. So, that's why I always shop right now pag namimili ako. I always go inside of a store, naka-AirPods, para walang kakausap sa akin. And I can like I have this self-evaluation kung kailangan ko ba to sa bahay. Importante ba to? Is this, yung damit na ba na to, magagamit ko siya for multiple outfits? Ganyan. Kung for long term ko ba tong magagamit? And ayun, mas okay naman yung ganun ng technique ko if they would offer na tanggapin ako ulit sa bahay. Okay siya eh. Okay lang. Pero, nakikita ko na kasing sarili kong stable. Financially stable ako. Yung kinikita ko per month is actually okay na okay. Sobra-sobra. And kung tatanggapin nila ako, babalik ako dun sa buhay hayahay ko. And I don't want to come back to that. I want myself na ma-keep yung mga learnings ko from the past months na nandito ako sa ganitong self-sustaining kong buhay. Kasi, maybe okay sa akin na bumalik, magkaroon ng connection with them again. Ganon. Pero not to live with them again. Maybe I can support them pa nga eh. Give some allowances to my stepbrothers and stepsisters. And that would be fine. Pero, siguro yung, alam mo yun, they're there na parang isusubo sa akin lahat ng mga bagay na kailangan ko is not gonna work efficient as before. Kasi, nasanay na rin ako na ako yung magpro-provide ng para sa sarili ko. My father messaged me a few days last year bago ako mag-birthday. Siguro, I think a week. May message siya, anak, ano yung ginagawa mo? Sumusunod ka talaga sa path ng nanay mo. And the only thing that I can say, and I remember that day, sorry pa, ito lang yung bubuhay sa akin ngayon. I've tried na makiusap sa inyo to let me stay sa bahay, yet you declined. And this is the only way to sustain myself, my needs. And all I can say right now is sorry, pero I promise you, magtatapos ako. And once that day comes, babalik ako sa inyo, ipapakita ko na nakapagtapos ako, nakapagtapos yung anak nyo, with or without your help. Kay mama, thank you. Kasi kahit sobrang hirap nung kailangan mong gawin, is nilunok mo yung pride mo. Kasi at the end, before, nung bata ko, pag kinakwento sa akin yung mga ginawa ng nanay ko, parang, ay, wait lang Kadiri, kasi ganito siya, ganyan siya. Pero nung ako na yung naka-experience, parang, I've got her. I got the idea of what she went through for me to live, to bring me out on this world. Diba? Kasi without her, wala din namang Calix. Wala kayong fantasy ngayon. Charis. Pero yun nga, parang, thank you. Yun lang, thank you, and I'm really sorry if pag nakikita mo ako, tinatawag mo ako sa pangalan ko, tumatakbo ko, kasi I don't wanna be associated with you. Pag pumunta ka sa bahay, I slam the door right out your face kasi I'm brainwashed with this idea na you did this for yourself, not for me. Yun yung nalagay sa utak ko, and I was completely wrong. Matalino ko pero nagbulag-bulagan ako with the idea na nasa harapan ko na. And kay Papa, salamat. Kasi if this doesn't really nangyari sa buhay ko, parang
I'm still the Calix na maluho, si gastos dyan, si gastos dito. And this realizations na yung parang before tatalak sa akin, yung pera hindi natubo sa puno, yung pera ganyan, dapat bina-value, bina-manage. Is hindi ko pa rin nare-realize hanggang ngayon kasi I was there completely living my life comfortable. 'Di ba? Parang papasok ako sa school, I have my own image sa school, a perfect image sa school. Yung buhay ko sa bahay is perfect din. People look up to me and I was living in a world of fantasy na I was out there trying to be kind, but I really doesn't understand kung ano ba yung nangyayari to the other circles na nasa akin, to the community that I belong to. I was completely hindered and parang nakakulong ako sa sarili kong mundo na puro masasaya lang and puro kaibigan ko lang. Hindi ko nakikita yung mga pinagdadaanan ng ibang tao. Yun lang. Comfortable ka ba na? Ano ba yung background ng mother mo? Bakit? Ano yung parang view ng father mo sa kanya? Sex worker actually. Naging sex worker siya kasi she's working as a sales lady. Kasi lumaya sila from my lola which is lola is talagang comfortable ang buhay kay lola. Ayun. Talagang si mama parang during sales lady time niya wala. Isang kahit isang tuka. And I won't live by that kasi gatas pa lang sahod is ubos na. 'Di ba? So she needs additional income kasi si papa at that time wala talaga, parang bahay lang siya yung nag-aalaga sa akin kasi they both didn't finish studies. 'Di ba? Si mama planado ang college niya, bayad na actually yung ano niya yung educational trust fund niya, okay na. Pero walang naging productivity during that kasi mas pinili niyang kumirengkeng. Pero yun nga, parang that time, naglaya sila, nagtanan, and akala nila kaya nila nung silang dalawa lang. They can live middle class. Pero, syempre, coming from both families nila na may kaya sa buhay, hindi naman, hindi siya, parang hindi yun yung kinasanayan nila. So, pero kinaya nila actually. Nung dumating lang ako, of course, added cost and everything, parang kailangan niya ng pagkukunan pa ng iba. Kasi hindi na lang silang dalawa. Tatlo na, tapos matakaw pa ako. So, ayun. Nag-sex worker siya, everything. And parang ako lang yung naging bind kasi sa relationship nila . Kasi they've come to this mindset na parang, ito yung kwento sa akin, so I don't know what's the truth kasi wala pa naman ako understanding during that time. Pero yung kwento is, pagkakuha sa akin ng lola ko, kasi yun yung inutos ni mama, wala. Tapos nag-break na yung family. My papa got another family, my mama, wala na. After that, wala. As in, no connection, severed for good. Up until, kailan ba? I think nakikita ko siya, pero alam mo yun, yung connection kasi na makakapag-usap, wala. I think 5 years old or 4 years old data yung pinaka-last ko na. And at that time, hindi ko pa kinakausap nanay ko kasi nga, nandidiri ako. I really don't understand lang kung bakit naging ganun yung mindset ko. Ano naman akong tao, optimistic, and halagang when it comes to people, I tend to understand them completely. I cope up with their, kung saan sila nanggagaling, ganon. So, I don't know kung bakit naging ganon, kasi secluded yung mindset ko when it comes to my mother, my own mother actually, di ba? Parang very, I don't know how to say this, pero yun nga, parang ang bobo ko tignan nun kasi sa ibang tao kaya mong gawin pero sarili mong nanay hindi. Pero ayun, right now, I'm proud of my mother. I can't say her name exactly, like yung talagang loud and proud, pero I know in my heart
open na uli ako for my mother to, alam mo yun, pag nakita ko siguro siya, I can hug her na. I won't run away anymore. 'Di ba? Parang, I may be, ako kasi I have this, parang suplado eh. Suplado, hindi ako tahimik, madaldal ako eh. Pero suplado ako pag nakita ko in public. Pero, I always have a caressing heart. Talagang mabait, charis. Pero yun, no, makaano naman ako, semi-mabait, ganon. Simula nung pumasok ka sa pagiging actor, may napansin ka bang pagbabago sa sarili mo? Like, sa family, sa friends mo, gano'n? Madami. Sa family ko, maybe syempre, yung tingin na nilang pinapagalitan nila ako na, ba't ka nagganyan, ba't ka nagganto. Pero, I don't know if they blame me, pero some of my family naman na nakakausap ko is, well, hindi naman na siya immediate family kasi, pero yun, kakausap ko is, di naman sila nandidire, they still call me by my real name, ganyan, and okay naman. Tapos, with my friends, of course, mga akala ko friends ko, hindi naman pala talaga kasi actually po, kumalat sa school yung video ko. I don't know ba't kumalat yon. Pero yon, nung kumalat yung video ko sa school, ayun, nahati eh. I have a large circle sa school ko kasi nga, napakadami kong sinasalihan, bida-bida ako eh. Tapos, ayun, nagulat lang ako na the ones that I've trusted the most is the ones that would betray me at the end. Siguro, isa lang yun natira sa akin na kahit alter na ako, yung wala ako sa room namin, tas pag pinag-uusapan ako, siya yung magagalit para sa akin kasi he knows kung gaano ako naging mabait sa kaklase ko. Hanggat kaya kong i-extend yung help ko as a president of my classroom, i-help ko yan. Kasi yun yung parang tingin ko sa meaning ng pagiging president ng classroom. You'd help everyone within the room. Hindi lang dahil ganto, ganyan. Hindi lang pipiliin mo yan porket mahirap siya, mayaman siya, ganyan. No. You need to help everyone. And with that mindset, talagang tinulungan ko yung mga kaya kong tulungan. Pero yun, nagulat lang ako na biglang, uy, si Calix pala ganyan. Uy, si ganto pala ganyan. Tapos, some other use it against me na ganto. And I was, alam mo yun, yung they really doesn't say it right in front of my face. Kasi alam nilang iba-backfire ko sa kanila yan eh. They know that I have something within me that can anticipate at least, or like, alam mo yun, blow their heads off. Like, pag sinabi ko yun, masira talaga career nila sa school. Pero, they backstab me. Tapos, pag wala ako sa classroom din, nila kita topic, igaganto, igaganyan. Tapos, that one friend of mine, talagang, ante, ganto, ganyan. Actually, hindi ko malalaman na kumakalat na sa school ko yung pagjajakol ko. Hindi ko siya malalaman kasi nga, yung classmate ko, bigla lang tumawag, ante, like, 12:00 yun, nanonood ako ng Netflix, tapos tumatawag siya sa akin, ante, may tanong ako, ganyan. Sabi ko, ano yun? Yung, huwag kang magagalit sa akin, hindi ako pinanggalingan nito, pero huwag kang magagalit. Sabi ko, ano nga yun? Ayun niya. Kasi nalaman nila yung account mo sa Twitter. Ganon. Tapos, ganyan, ganto. Tapos, parang super, kumakalat na pati sa ibang rooms na, of course, nakikilala na rin ako sa ibang rooms kasi I'm really friendly naman. So, ayun, parang, that time, my world was completely shadowed. Kasi mas lumiit siya eh. Kasi, mas lalo akong nahiya pumasok. Kasi nung hindi nila alam, hindi lang ako nakakapasok kasi wala akong pamasahe papuntang school. I was living in Pasig City and my school was in Pasay. And I don't know how to commute. So, I always took angkas or grab pag naulan. So, that's like 500 palagi every day. So, yun yung mga reasons ko ba't hindi ako nakakapasok. Pero nung nalaman nila yung scandal ko, parang nahiya ako sa sarili ko eh. Hindi sa kanila. Kasi, hinayaan kong mapunta ako sa ganon. Tapos a few after days that
after a few days after that, doon nag-message naman yung papa ko. So parang lalong, hala, ano nangyayari sa mundo ko? Ganon. And dumadating na rin yung mga messages sa akin ng teachers ko na, kamusta ka? Ganon. Tapos there's this one teacher na parang, sayang to eh, matalino to eh. Parang, naging nanay ko talaga siya ng ganon. And, nakakasad lang na yung ibang tao pa yung mag-care sa akin ng ganon compared to my closest friends, to my family. Na yung ibang tao pa yung makaka-appreciate na matalino to, sayang to eh. Yun yung parang that times, what if ko, yun sana naisip to nila papa na matalino ka eh. Sana patapusin ka muna. Ganon. Maldita ako, oo. Maldita ako sa bahay, hindi talaga ako mautusan. Parang magdadabog pa ako or may suhol pa bago ako mautusan sa bahay. Pero still, parang sana naisip nila na sayang yung future nito. Kasi anong gagawin nito sa buhay nito? Eh, hindi nga ito marunong ng kung ano-anong bagay eh. Ngayon na lang ako natuto maglinis, magluto ng maigi, ganyan. Parang sana naisip nila, wala tong kaalam-alam. Parang laking hayahay to sa buhay. Anong gagawin nito pag pinabayaan ko to sa sa wild, 'di ba? Ganon. Parang yun lang, parang super thankful ko dun sa isa. Actually, lahat naman ng teacher ko, pero dun sa sa AYAP teacher ko actually. Siya talaga yung kung kaya mo ipasa ha, pasa mo kahit late na, hindi ko na lang mamarkahan ng late para ma-maintain mo yung grade mo. Para nasa honor list ka pa din. And the rest of my teachers actually followed her kasi kinausap niya na I've been through this, I've went through that, and naintindihan nila yung mga nangyayari sa akin right now. And lahat naman sila nanghihinayang kasi I perform in class really well. As in, hindi naman yung, alam mo yun, matalino ako in all of aspects. May mga klase ako mas matalino sa akin, pero nakakapag-contribute ako ng maayos when it comes to certain topics. And lalo na sa mga parang ESP type na question, ganon, or like, basta yung related kasi yun yung strand ko eh. So, basta pag tungkol sa pakikipagtao, ganyan, alam mo yun, as a public figure, parang dun ako na talagang mas makakapagdada ng malala. Tapos academically, kaya ko, ganyan. So, they know what I'm capable of. And yun yung nanghihinayang sila. Ganon. Pero okay na ako na yung caring side pa lang nila lumabas sa akin. Kasi bihira naman sa mga teacher yung ganon eh. Kahit yung masungit kong math teacher, kung napapanood mo to. Masungit ka pero love kita. Kasi as in, inintindi niya ako. Yeah. Tulog kasi ako usually kasi pang third ata yung math class. Tapos, orlok lang ako. Tapos tatawagin niya ako. Tapos ako naman, syempre I wanna keep my face up pa din kahit nakatulog ako. Magbabias time ako para lang ma-solve ko yung nasa board, ganon. And she appreciate me na parang, okay, kahit tulog ka, natutugto ka. Kasi ako naman, pag hindi ako natuto sa klase, or like hindi ako nakapakinig, ay mas okay sa akin mag-self-study, ganon. Tsaka, reklamo lang naman sa akin lagi ng teachers ko, hindi ako nagsusulat. Hindi talaga ako nagsusulat ever. Yun din yung reklamo nila ever since elementary. Ganun. Pero okay naman yung class ko. So, sa classroom ko palagi ako may taga-sulat. Nagsusulat ako, pero sa bahay na. Kasi ayoko nung sinusulat ko yung buong nasa Manila paper. Parang naiirita ako kasi ang sakit sa kamay. Tapos baka magkakalyo. Ganun ako sa appearance ko in my body. Talagang bawal may kalyo, bawal may ganyan. So, parang may taga-sulat lang ako na, sige, isulat mo yung buong tapos picturean mo, send mo sa akin, ako na bahala. So, nakakapagpasa pa rin ako ng mga requirements ko kahit late. And I appreciate my teachers na kahit late ako. Yung grades ko naman na binigay nila, first and second grading, maayos actually. Well-performed pa din. Actually, nasa honor ako ng first. Second lang hindi kasi doon ako hindi masyadong pumapasok. Nung nasa first, parang nanghinayang sila kasi
hindi ko nakuha card ko, yung medal ko, hindi ko nakuha. Walang parents na pumunta ng meeting. Parang, first time yun na mangyari kasi I've worked hard for that grade tapos walang makaka-appreciate. Parang ganon. Actually, tanda ko, umiyak pa ako nun kasi wala talagang naka-appreciate. Tapos yung ibang magulang yung kumuha ng card ko. Kasi sabi nila, sige, ako na lang, ganyan. Yung mga talagang naging tito-tita ko na sa classroom na, sige, ako na lang, okay lang po ba, sir? Tapos sabi, bawal kasi syempre parents, ganyan. So, tinawagan yung papa ko, ayaw pumunta. So, parang that time umiiyak ako kasi sabi ko, parang all of my hard work was like thrown out sa trash lang for nothing. Ganon. Ang mundo kasi ng alter, it's full of lost fantasies, and we're, as alters, is the one na can provide those services or those fantasies. Like, kami makaka-fulfill sa mga bagay na yon. And, ayun, parang sa alter kasi, there's a wide variety actually. Yun, parang, some offer this, some offer face card, body card, deck card, ganyan. Talagang, may kanya-kanya kaming ups and downs. Kumbaga, may kanya-kanya kaming, ano ba to? What do you call this? Advantages. And also, parang pros and cons namin. Parang ganon. Some offers good quality service na talagang pag nakasama mo sila, you'll feel like ang nakaka-sex mo, boyfriend mo. Yung some naman, talagang wala lang, katawan lang talaga, tsaka mukha yung offer, parang doon ka na lang mag-enjoy, ganun. Tapos, some naman, yung, syempre, sa nota nila, sa, ano nila, sa booty nila, or basta sa werot nila, parang ganun. Doon talaga, parang, with that, parang, doon pumipili yung ano eh. Parang kami, alam mo yung sa, what's this? Sa buffet, 'di ba? May seafood, may chicken, may beef. Pipili ka dyan kung anong gusto mo. And, with that, kailangan namin mga alters is mag-keep up with everything na nandun. Kung kunwari may umaangat sa face card ngayon, kailangan maging kahit papaano makalabang kami sa face card na yon. At least our name was in there. Kumbaga, sa body card, of course, bukod sa kailangan namin alagaan ng health namin is bukod pa rin yung kailangan physically or pagkakita pa lang sa picture, ay shit, masarap yung katawan nito, gagantayin ka to, ganyan. Tapos, of course, sa nota, blessings na lang din talaga. Yun na lang din talaga. Hindi na rin natin masisisi si Lord kung kanino niya ibibigay yung notang ganun. Thankful na lang din talaga ako. Sa papa ko, maganda yung X and Y chromosome na napagsama. Chares. Pero yun, okay naman yung akin. Kailangan ko na lang mag-keep up sa body card kasi di naman palagi fantasy ang mga twink. Ganon. Di naman palagi fantasy mga chinito or like ganto ganyan. So, kailangan ko mag-keep up with face card and body card as well. Ganon. And, kailangan mo lang kasi ma-handle ng maayos yung reputation mo, maalagaan mo siya na hindi ka magkakasiraan. Kasi, there's this, hindi naman lahat, di ko nilalahat, I'm not generalizing, pero may mga may mga alter na pag nakita nilang umaangat ka, they'll pull you down. Which is, isa yun sa mga pinakamahirap i-handle kasi you're in this mindset na, di ba, dapat pag nasa iisang field kayo, you know na you're working in the same progress, you should support each other. You should teach each other a lesson that you've learned from your own experiences. Pero, there are tendencies from others na parang they're not gonna give you hints of that kasi they're threatened of your existence in that world. And ako, I've come to this issues actually. I've been in issues. Actually, malala yung issue na yun. Parang ikakasira talaga ng buhay ko yung issue na yun eh. Pwede ako makulong with that issue actually. Pero, I handled it professionally and I am thankful actually to my Holy Dog Show family, to some of my friends, which is Roma, Forde, a lot of them actually helped me to become a better person. Na pag may basher ka, i-handle mo na lang ganito. Pag, kunwari, ina-assert ka, parang, kay Forde kasi parang doon ako natuto na pag, yung pag nilait ka,
pasok dito, labas doon, parang okay, sige, ganyan. And doon ako parang mas naging strong kasi yun yung pinakamahina kong part before. Talagang pag nilait mo ako, parang iyak lang ako dyan. Magmumukmok ako, hindi ako magpo-post ng ilang araw kasi yung dysmorphia ko sa katawan ko, yung pagtingin ko sa sarili ko, sirang-sira with just one word and parang apaka-OA mo naman. Hindi ka. Tapos ngayon, medyo nonchalant na ako when it comes to that certain topic. Tapos kay Roma, ayan, yung mga life lessons, of course, with experiences na rin siguro niya over the years, parang super dami niya nang ma-share. And of course, sa nanay ko, ayan, kay Noisans, and to a lot other na, ang dami kong naging nanay sa Twitter dahil they care for me and I really value them right now. Ganon ko sila i-value na talagang sila yung closest friends ko right now. Sila yung inner circle ko. Kasi sa kanila ako nagkakaroon ng paghuhugutan ng, Mom, paano to pag may ganito? Kasi ginaganto ko ni ganito. Sasabihin lang nila, huwag ka dyan, tara, ganito tayo, ganyan. They'll keep me busy para hindi ko na maisip. Tapos, pag okay na ako, doon na nila i-handle yung topic. And I'm really happy kasi ngayon, may mapagkakwentuhan na ako compared sa mga, nung kakaumpisa ko pa lang sa Twitter na, wala. Sarili ko lang, paano ko to i-handle? Ano naman, when it comes dun sa dangers, meron bang mga dangers na pwede ma-encounter yung mga alter? Actually, there is a lot. First of all, there is AIDS and HIV. I think it is the right time that we educate ourselves about PrEP. I don't know the meaning of PrEP. Pre-prophylaxis. Correct me if I'm wrong sa comment section na lang. Pero yon, taking PrEP kasi, there's two different methods. There's 2-1-1 and there's also daily. And mas magandang mag-explain na dyan is their nearest health clinic. Ayun. Tapos, actually available naman ang PrEP. Free naman siya. I don't know yung iba bakit may bayad, pero yeah, mostly free naman, lalo na pag government naman yung nag-aano. Yun yung isa sa mga danger kasi talaga na na kumakalat HIV. Lalo na ngayon na the lowest ata, as I've heard of the news, is 15 years old. So, di ba? I think as early, kung alam mong bakla ka and nakikipag-sex ka ng kahit naman siguro M2F, okay naman na mag-take ka ng PrEP kasi HIV comes in all genders naman Talagang, wala talagang pinipili ang sakit na HIV. And, of course, we need to prevent na kumalat pa lalo. Kasi, as of now, wala pa rin namang cure Ang mga, pa lang, hypothesis pa lang ng mga tao. And, mahirap naman na HIV is a lifelong disease na araw-araw mong gagamutin para hindi maging AIDS. Kasi AIDS is talagang the higher level na talaga. Kumbaga, boss na to. Kapag nagkaroon ka ng AIDS, it's either tsugi ka na or manghihina ka na lang unti-unti. So, as long as kaya pang pigilan, let's take PrEP. And when it comes to STDs naman, sexually transmitted disease like gonorrhea, herpes, syphilis, there is, I think there's a vaccine. I really don't know the name, sorry. Pero yun, I think there's a vaccine na tinitake. Ayun, may bayad yun actually. So, yung vaccine na yun, it will help reduce yung chances mo na magkaroon ng STD. I think reduce or hindi ka na talaga magkaka-STD. I don't know. So, mas maganda talagang i-consult nyo yung mga health, yung may malalim na kaalaman. Pero ayun, tapos, of course, yung isa sa mga danger pa is yung mga na-addict ng drugs. Kasi, drugs is really kalat in Twitter. Hindi ko naman sinasabing lahat ng alter nagaganon pero there is some of them are my friends na na-addict sa drugs, 'di ba? Kasi drugs yung nagiging parang sagot para kumita sila ng mas malaki. Kasi pag nag-offer ka ng, sabihin natin,
alam mo yun, party drugs or drugs tas magsasex kayo after. Of course, the pleasure is at peak. And enjoyable naman lalo, ganon. Pero, there is this scenarios kasi na they can plant you with drugs na pwede ka makulong. It already happened. If talagang tambay kayo ng Twitter, I'm sure you've read that thread. Merong mga ninanakawan sila ng mga nakaka-pot session nila. Merong mga, alam mo yun, na-addict lang na yung imbes na iniipon nila yung pera nila, pinambibili na lang ng mga pangangailangan nila, because their system keeps on reminding them that they need this drug, they need this, kumbaga, they need this highest point of their life na parang wala silang iniisip, they're carefree of everything, they tend to lose control of their mind. Yung willpower nila to control na wag tayong gumastos sa mga gantong bagay is nawawala. And imbes na i-save up nila yon for the better future and makaalis in Twitter world, wala. Ginagastos nila. And ang ending, ganun pa din, makukulong sila kasi nagiging hot list sila. Lalo na with the current situation of the Philippines about drugs, diba? Talagang efficient ang government in looking ng talagang to end drugs, not to end, but of course, drugs is always there. Pero, alam mo yun, to minimalize. Basta minimalize yung ng drugs sa Philippines, ganon. Makakuha ka ng sexually transmitted disease or yun nga, makasama ka doon sa pinagplanahan? Ako, I take precautions dun sa STD and HIV, AIDS, talagang nagpa-prep ako. Ganon. Talagang kailangan prepared, parang ganon. Hindi para guwapo ka na nga, may HIV ka naman, 'di ba? Parang ganon. Ang pangit naman. So, but I don't discriminate person living with HIV ha. Don't get me wrong. Pero, of course, in me, ayoko naman magkaroon ng ganon as much as possible. Pero, fate smile differently talaga when it comes to certain people. Pero yun, yung maplantahan naman ng drugs, I keep my belongings within my sight. Tapos, pag magsi-CR ako, basta pag, kunwari, may iwan si client, mag-isa doon sa sa lugar ng or may gagawin ako, tapos biglang I'll always bring my bag. Tapos yung mga ko, yung mga shorts ko, yung pantalon ko, bit-bit ko yan pag magsi-CR ako, kahit mabasa yan sa CR, go. Walang, para lang hindi lang ganon. And, mahirap na din kasi talaga, bata-bata ko pa, makukulong na din, di ba? Parang ang hirap din. I don't want that. There are different platforms kasi to get client. There is Twitter itself. There is Telegram. Merong WhatsApp, Snapchat, Rentman. A lot of sites that you can use to widen the range of your reach. Kasi in Twitter itself, mataas na yung competition Ang mostly nga ngayon, parang bagets na din talagang nasa outer world. Parang bagets really tend to see alter as normal na lang. Parang for fun na lang talagang pagta-Twitter ngayon ng mga alter. Pero of course, I do not completely support that. Pero if they're naman, okay naman with that, okay. Pero yun nga, going back to the question, yung clients kasi, they reach out. Depende siguro sa video. So, mas malaking reach, mas mataas followers mo, mas malaki yung nakakakita ng views mo, maabot ka ng million of views, mas malaki yung reach mo na kumita. Ganon. Kumbaga, yung iba nakakaabot pa ng ibang bansa, di ba? So, may mga international clients na pumapasok. Pag nakipag-collab ka with international content creator as well, magiging sakop mo na din yung area niya kasi of course, mapopost ka niya within the area. So, ganun lang. Parang lumalawak kasi na lumalawak yung range mo and yung client, magdi-DM na lang sa'yo. So, pabilisan na lang mag-reply. Parang ganun. Ako, I always have my I have copy-paste na lang na clipboard talaga para copy ko lang, sasend ko na kay client, ganun. Tapos yung process nun, continuous na. Down payment, set and kung kailan, saan, ganyan. Tapos, okay na. Set na yon. Ako naman kasi, hindi naman sa,
Yung parang OA yung pili ko. Ako naman sa client, hindi ako nagpapasend ng picture para discreet, ganon. Kasi a lot of clients don't want their image to be, madungisan or something, ganyan. So, ako as long as nag-send ng down payment, kasi ako clear talaga sa rates ko yung, kung ano yung i-avail eh. Para at least, pag nagpunta ako doon, hindi na magtatapik, oy, ganito, ganyan. Kung may special request, kailangan sabihin na prior to the date, para at least, ma-evaluate kung pwede mang gawin or not. Tapos, pag may nag-offer ng drugs, binablock ko, pasensya na kayo. Pero binablock ko talaga kayo kasi nga, medyo mapili ako when it comes to that. When it comes to my safety talagang doon ako mapili. Pero, kung client, okay, go, pasok kayo. Pera yan eh. Parang ganun kasi yung mindset ko eh. There is this thing of exclusivity in Alter. I don't know hindi naman to yung universal truth talaga. Kasi there's no consensus within a certain crowd talaga. Lalo na sa Twitter, walang consensus kung ano talaga, di ba? So, parang kasi, exclusivity means, for me and some na narinig ko is, ito yung pag natikman ka na kasi ng lahat, di ba? Parang, yung market value mo is bumababa. Di ba? Pag consumer ready ka kasi, pag available ka to all consumers, parang, lalo ka nilang titingnan na, mabilis ko na ito makukuha kasi available naman siya for all eh. Parang ganon. So, some alters, mostly me actually, keep my identity, not identity kasi kita naman nila mukha ko, pero I keep myself, talaga, mamahalin tignan, kumbaga ganon. Diba? Kasi pag alam nilang mamahalin ka, they will precious you na parang, shit, pag hinire ko to, parang, alam mo yun, there's this fulfillment from them na, shit, nakarat ako ni ganto or shit, nakarat ko si ganto. Kumbaga, limited edition ka eh, mahal ka. So, bukod sa, of course, hindi ka afford ng ibang tao, no discrimination to those, pero, alam mo yon, alam lang nila na you value yourself more than others, ganon. Pero I know naman na some other na parang mababa yung rates or something is because they need it. May pangangailangan. So there is different reasons kung bakit nagiging ganon yung price range ng kada isa, ganon. Different price range kasi talaga when it comes to Twitter eh, ganon. I really handle my clients professionally. Talagang pag client ka, ganon. Walang mahal-mahalan, cuddle-cuddle dito. Parang ganon. Pero, I've been in love ng alter ako. Tapos, it didn't work out. For some reason ako, may mga kasalanan din naman ako nangyayari. Pero, may mga nagiging reason nila is because alter ako, sex worker ako, ganyan. So, they tend to objectify yung love na ino-offer ko sa kanila na para lang panandalian or it's just for pleasure. So, ayoko nang ganun yung na-objectify ako na I kept showering you with assurance, with love, and everything. I update you from time to time. I always tell you na pag may client ako, kung saan ako pupunta. And it really hurts na parang kahit ano palang gawin ng for me, kahit anong gawin ko is ma-objectify ka dahil nagsisex work ka. And it is really sad to hear stories like similar-ish sa kwento ko. Kasi some of us really look for love. Ako, naglo-look din ako minsan for love. Parang, alam mo yun, naghahanap ka ng, hindi yung love na nakuha mo from friends, from clients, yung love na nakukuha mo from a special person to your life. Ganon. I want my day to be productive with or without clients. Kasi sa alter naman, hindi naman everyday Pasko. It's not. Kaya important sa aming mag-save up. Important na kailangan may ganito ka. Kumbaga, at times of hardship, may madudukot ka. Kasi it's not always Christmas pag may biglang sudden low of clients, sudden low of kita. That's why you're unsure of your
monthly income. And that's why it's also hard to budget. So, ang daily life ko as an alter, I want to keep it productive. At morning, ayan, start with simple things, fix my bed, clean my room. Tas recently, I started doing some cardio to keep up my body. Kasi medyo, syempre, nagkakaedad. I want to keep my shape. Ganyan. Tapos, wala, skincare. Pero most of the day naman, most of the time, naglalaro lang ako ng online games, nag-i-space. Tapos, taong bahay kasi talaga ako, sanay akong nasa bahay. Ganon. Unless mag-aaya yung mga tropa kong gala. Okay din sa akin yun. Tapos, ayan, I'm always invested sa fashion, skincare, actually physical appearance. Talagang bata pa lang ako, addict na ako sa physical appearance na kailangan, I want myself to be presentable. Kasi nga, bata pa lang ako, public figure na ako, sa lugar pa lang namin, they know, yung real name ko, like, I am Calix, kumbaga, ganon, like, ay, si Calix, ganito yan. So, I want to keep that idea. Pero, I also want na nakakapagdagdag ako, ganon, I wanted to learn new things. Kaya, nakikinig ako ng podcast, nag-explore ako ng new talents. Yung mga existing talents ko is mas lalo kong pinapalaki. Kasi, after all, this is a short term eh. This is my short term plan. I have plans for long term and mas magiging useful yung talents ko, yung mga ginagawa ko ngayong nandito ako sa Twitter, in the long run. Kasi, for now, kumanta-kanta ba ako, magkaka-client ba ako? Hindi naman, di ba? It would open siguro endorsements, ganyan, di ba? Mga may invite ka, ambassadors, yes. Pero, hindi ka naman kikita ng ganun kalaki doon eh, di ba? So, mas magiging mas makikita mo yung value and yung naging product ng effort mo in the long run. Ako naman kasi, bukod sa sex actually, pwede din yung date lang, ganun. Parang ako kasi nasa escort type ako ng pagiging alter, hindi lang ako sex worker. Parang nasa escort type ako. Kasi, may mga nag-hire sa akin na uy, samahan mo lang ako kumain, ganun. Samahan mo lang ako dito, kwentuhan lang tayo. Kasi naboboard sila. And I'm okay with that kasi I always believe, and a friend of mine always say na, you can pick up a thing or two from another perspective, which is other people. I think the scary part is yung ayaw niya magbayad. Tawal ako, ang liit-liit kong tao. Diba? So, anong laban ko? Tapos mas payat pa ako before. So, ayaw niya magbayad kasi nga daw, di daw siya nag-enjoy, ganyan. But, nagsiungol naman nung kinakarat, parang ganun. So, nag-enjoy ka, ayaw mo lang aminin. So, ganun. So, parang, medyo nakaka-disappoint, of course. Pero at that time, I prioritize my safety. So, sabi ko, okay po, uwi na po ako. I pick up my bag, fix myself. Hindi ako naligo, sa bahay na ako maliligo. Kasi, I'm scared na that time eh. I left. Tapos, nung nagtanong sa lobby, parang akala ko ma-hold pa ako. Kasi syempre, sa lobby, tatanungin pa kung, sir, lalabas po ba yung kasama niya? Mamaya hindi niya payagan, di ba? So, buti na lang pumayag siya. Siguro may awa pa rin naman siya. So, ayun. Tapos, that time, parang, nag-message siya. Sabi niya, uy, thank you ha, sa uulitin. Or after that, I blocked him. Ang uulitin, parang gusto ko dang kaltukan kung malaki lang ako eh. Kasi, I think he's 5'8", pero talagang daddy-ish. Talagang, parang isang konyat lang sa akin, mapipipi ako. So, sabi ko, okay, uuwi ako. Parang in the back of my mind, gusto ko nang putulin ko yung titi mo dyan eh. Ganon. Pero of course, ganon. Tapos, funny experience ko siguro, yung hinara ko, tapos, ang pogi-pogi niya. Yung alam mo yun, kasi ito yung mga experiences ko nung bago. Ngayon kasi parang wala naman ako masyadong lively or something na talaga tatataksa. Yung pagdating doon sa condo niya is, nagulat ako, ang pogi-pogi niya. Tapos sabi ko, tangina, mas pogi pa siya sa akin. Tapos sinahire niya lang ako. Tapos that time parang habang sinusubo niya ako, parang sabi ko, shit, ang pogi nung nasubo sa akin. Ganon. Tapos mayaman, pinagluto pa ako. So, parang natatawa ko na
Tang-ina, kahit pala may itsura ka, kulang ka sa pagmamahal, no? Parang sabi ko that time, di naman siguro ako dadating sa punto na ganito, na parang, at that time, parang lalo ko siguro vinalue, sabi ko, shit, nasubo ko ng pogi, so dapat mas mahal na ako, kasi yung sumubo sa akin, apaka-pogi. So, kung mapapanood mo to, balik ka na. Baka naman, kasi ang pogi mo talaga. Ganon. As in, super pogi niya, and kung pwede lang jowain eh. Siguro yun yung client ko na siguro may tendency jowain ko kung magpapakita ng motibo. Kasi super sweet din nun. As in, tas OA pa magbayad. As in, way, way beyond my rate pa yung binabayad niya sa akin. Kasi he enjoyed daw. Ganon. May mga naging client naman ako magjowa and nagpapalam sila sa jowa nila. Ganon. Tapos, wala. Yung iba naman na nakunwari, nahuli kami. Nakikijoin kasi kilala ko. Tapos parang, alam mo yun, kasi syempre, ako naman parang na-build ko na yung fantasy sa akin ng tao. Not all. Of course, may mga preferences. Pero, kung sa preference ko nila, sabihin natin, Twink-ish, Chinito, Dax, parang na-build ko na yung image ko na, ay shit, fantasy ko to, maganto ako nito, ganyan. Tapos alam mo yung mag-join na lang sila. And I'm okay with that, kaysa naman magalit yung jowa niya, di ba? Kaysa naman magbugbugan sila sa harapan ko. Okay na kung jumoyin ka na lang. Pwede niyo ba ikwento sa amin kung ano yung pakiramdam niyo habang nasa trabaho pa? At first, siguro kasi puno siya ng fantasy. Kasi sex-deprived ako kasi nga taong bahay ako before. So parang jakol-jakol lang ako talaga sa bahay. And with that, parang nung first months ko, parang super enjoy ako. Bilis ko labasan. Kasi nga, ang ko pa parang super ko pa, takaw sex, kumbaga. Talagang uhaw pa ako sa sex. And right now, I can say na hindi naman sa wala ng lost and fantasy na nararamdaman. Pero, okay na ako sa Kumbaga, I can handle it professionally. Pag sinabi ni client, huwag ka muna papalabas. Okay, go, pigilan. Ganyan. Tapos pag sinabi ni client na pwedeng ganito, pwedeng ganyan, mas kaya ko nang i-tolerate. Like, kahit siguro sabihin nila sa akin, akala ko matangkad ka. Kasi, di ko alam, ang pogi ko din at saka ang tangkad ko sa picture. Pero sa personal, sakto lang. Mapagtsatsagaan. Ganun. Charis. Pero yun nga, parang okay naman. Parang, ngayon, mas professional na yung pag-handle ko when it comes to clients. Actually, hindi naman ako parang na-damage mentally. Maybe because yung sa mga issue ko yun, naka-apekto. Pero overall, mas angat yung naka-improve siya on my mental state. Kasi right now, mas okay ako makapag-socialize. I have the guts to introduce myself in a crowd without shivering, without, alam mo yun, nanginginig ako. Kasi I have those tendencies before, and right now I am really confident na pag tumayo ako sa isang lugar, I know I can own, like this is my domain, like that. Parang, okay, sige, hindi siya domain na in a world na parang susundin niyo ako, pero I fight for my existence here. Like, I fought for my place here, so you can't tell me what to do, or I can tell you what you need to do. Kasi we all need to coexist with each other. Kumbaga, ganon. So, okay ako mentally. Kumbaga, yung nag-upgrade siya from being this to that. Kumbaga, ganon. Pataas siya instead of pababa. Like that. I haven't experienced being, parang ma-degrade dahil alter ako. Pero yung stigma siguro na na-experience ko is, ayun nga, dahil sex worker ako, na-objectify ako ng mga minamahal ko. Kasi, parang, ay, sex worker ka, for sure nakikipag-fun ka, for sure nakikipag-ganto ka without me knowing. Parang gano'n. Without them knowing that I really don't do fun. Tamad ako mag-fun, and I really don't. Kasi ako, ang mindset ko, hanggat kayang kumita ng pera, kikita ako ng pera. Mukha akong pera, so send sa GCash. Chares. Pero yun, mukha akong pera, so, and maluha akong tao.
So kailangan ko siyang i-sustain. So, nandun nang gagaling, dun ako humugot ng lakas na wag makipag-fun and mas i-prioritize yung client. So, ayun, yun lang siguro yung stigma na na-experience ko. Pero in others kasi, pag sinabi kasing sex worker, madumi. Di ba? Yan yung mga nag-exist in our worlds na parang pag pakarat ka or like bayaran ka, lalo na sa mga babae. And it's really sad to hear those stories. So, parang, the stigma is, ganto ka. And nakakabit na yun sa pangalan mo the entire life. And I know na pati sa pangalan ko. Kasi ako, I've made an introduction to the world talaga nung nag-million na yung views ng videos ko. And it is, well, nakaka-proud. Pero of course, nakakatakot din. Kasi, of course, dadating sa point in the future, in the near future, na magagamit against me yung mga bagay na yon. And it's sad. Pero, of course, I've made this decision. I need to be strong enough to handle the fire back of that. Ayoko talaga ma-objectify ako ng tao. Or I don't want na, ay, ganito ka kasi, ganyan ka eh. Parang, nasasad ako with that type of mindset na naririnig ko from them. Pero, I can't also blame them kasi it may come from a place na nangyari na sa kanila yun before and they are just scared that it might happen again with me. So, naiintindihan ko sila. Pero ayun, parang that time parang na-experience ko na gusto kong mag-end dito pero paano ako mabubuhay? Yun yung laging pumapasok bago ako mag-decide ngayon. Paano ko mabubuhay yung sarili ko? Call me selfish right now. Call me anything na parang masyado ka naman focus sa sarili mo, masyado kang ganyan. But at the end of the day, all I have is myself. Diba? Parang, anong gagawin ko? Bakit? Pag nagutom ba ako, pwede kayong mag-send sa akin ng pagkain. Diba? Some might. Like yung iba kong followers. Diba? Pero, it's not gonna be always na magsasend sila and they will not support you the entirety of your life. So, I need to have my own backups in the end. Masasabi ko lang sa mga taong ina-objectify and talagang dinidiscriminate yung alters. There are reasons why we've become this. Why we've chose this path. And it doesn't take a lot of effort to be kind. It is free actually to be kind. So, why not spread kindness and spread awareness rather than giving opinionated, secluded ideas that might hinder or at least disseminate the courage of a person on what they're doing, diba? Kasi behind those cameras, behind those videos, are a real person that has feelings, that has reasons on why he or she chooses this path. And all of us need to coexist with each other. So, let's just understand each other. Let's not judge siguro kasi at the end of the day, we have our own lives. But di ka manahimik na lang dyan, di ba? Kasi, first of all, your opinion, kung hindi naman maganda, bukod sa makakadamage siya ng ibang tao, ng alam mo yun, confidence niya. So, bukod sa makakadamage siya ng confidence ng isang tao, bukod sa magmumukha kang tanga to other people as well, at the end of the day, magbabacklash siya yun naman yung mga pinagsasabi mo eh. Diba? Lalo na ngayon sa Twitter na halos lahat may resibo. So, magsabi ka dyan ng ganito, dapat perfecto ka. Diba? Perfect ka kung magbabanggit-banggit ka ng ganyan. Or at least you know that field. Not the entirety of it, but at least 75% of it. Alam mo, you have an ample amount of knowledge to share your ideas. Actually, ideas is okay. Pero yung i-insinuate mo yung ideas mo, exert force na dapat i-digest to ng isang tao? No. Who are you to tell other people what they need to do? Kasi diba, kung hindi mo kayang gawin sa sarili mo, mag-shut the fuck up challenge ka na lang dyan. Right now, mas confident ako.
mas okay ako makapag-socialize. Before kasi ambivert ako eh. I enjoy, actually mas more on an introvert. Ambivert pero mas lamang yung pagiging introvert ko kasi I want to be laging sarili lang, ganyan. May friends ako pero when I need help, ayan nga, like I said earlier, mas okay sa akin na ako yung magsosolve. Pero ngayon, I am more open to other people na pag hindi ko alam, pwede ako magkwento ng ganito para they can put their inputs. Ganon. Pero inputs lang. Like, I take ideas from it. Hindi siya yung ifa-follow ko talaga. Ganon. So, yun yung siguro memorable idea ko or like memory ko na importante as an alter kasi hindi ako ganon ka-confident before eh. Oo, maganda na ako manamit before naman. Dumaan ako pagiging jeje, pero hindi yung OA na jeje. Ganon. So, ngayon, medyo okay na ako manamit. Tapos, with my looks, mas malala yung looks ko before. Huwag nyo na lang i-search yung dati kong FB, please. Pero yun nga, mas okay na yung looks ko ngayon. Kasi, mas naging, focused sa sarili ko while also picking a thing or two from other people. Why mo, yung mga nararamdaman mo habang nasa job ka, gano'n. Actually, I'm okay. Sad na, I'm looking for love life naman din talaga. Sad ako na walang dumadating kasi nga, pero ngayon kasi parang understand ko na habang nandito ako sa work na to, medyo hirap talaga ako kumanap. Pero, ayun, most of it, happy. Kasi bukod sa I'm living my life comfortable, I can provide my needs and wants, is I get to meet a lot of friends. I get to know their experiences and learn from it. And those experiences of them really taught me certain ideas, or should I say, it gives me criticisms that are impactful on my life in the near future or in the present actually. 'Di ba? Parang I can use it eh. Pag naririnig ko yung kwento nila, nababasa ko yung mga threads nila, when they share on our spaces, it really gives me ideas on how I can handle those situations when it comes to me. And I'm thankful for it. Sunod para kay Calix, ano na yung plan mo for the future? I think ang susunod kay Calix, maraming collab, chares. Hindi, pero I think yung susunod kay Calix is, a better person. Right now kasi I'm working on my physical appearance again. Talagang I'm doing some work. Walang retoke ha, guys. Hindi ako magpaparetoke ever. Hindi ko din afford. So, pero yon, naman, when it comes to, siguro, mas good-looking na Calix na ang dadating in the future. Tapos, mas malawak na mindset. Kasi right now, I'm building another, not building, pero improving my mindset when it comes to certain scenarios na dumadating. Parang with the lessons na nangyayari sa kaibigan ko, parang ako natututo na din kasi andun ako pag naiyak sila. So, I was really thankful na I get to experience yung mga ganong bagay. So, nai-improve ko siya. So, yun yung mga aabangan nyo kay Calix. Bukod sa, this year actually, is mag-aaral na rin ako. So, I might not be as active as before. And I might end Twitter soonest actually. So, ayun, yun yung mga abangan nyo kay Calix. Mag-aaral na, mas productive actually. And sa Twitter, siguro mas sasarap yung contents kasi mas nag-i-improve na yung quality of contents na na-produce ko right now compared to my first ones that I've produced. Ganon. Mga ka-off the record, gusto nyo pa ba ng ibang malupit na istorya? I-click nyo lang ang mga video na nasa screen. Maraming salamat!